Sa pagbubukas ng bagong yugto ng Encantadia, isang nakakakilabot na pangitain ang nagpakita kay Imao habang siya'y nagmumuni-muni sa ilalim ng punong bathala. Isang imahe ng mga aninong nilamon ng itim na apoy, sigaw ng mga di kilalang nilalang, at isang babae, may mga mata na kulay abot duguan ang palad, ang lumitaw sa kanyang isipan. Agad siyang natigatig. Hindi ito ordinaryong pangitain, bulong niya. May panganib na paparating na higit pa sa mga digmaan ng nakaraan. Samantala, sa kabilang dako ng Lireo, si Medina, ang itinanghal na bagong reyna ng kadiliman, ay muling nagpahayag ng kanyang matinding galit. Wala pa ring makakatalo sa akin. Hindi pa ipinapanganak ang tatalo sa aking kapangyarihan, sigaw niya habang lumilipad sa gitna ng madilim na ulap, sabay hampas ng kanyang baston ng kadiliman na agad namang nagpabiyak sa lupa. Ngunit hindi niya alam, sa pinakatagong bahagi ng Devas, isinilang na ang apat na bagong sangre. Sila ay mga anak ng sinaunang lahi ng diwata at ng mga tagapangalaga ng huling apoy. Pinanganak sa ilalim ng liwanag ng 4 na buwan, dala-dala nila ang pinagsanib na kapangyarihan ng liwanag at anino. Ang panganay ay si Althea, tagapagdala ng apoy na nagmumula sa kanyang mga mata. Sinundan siya ni Zephyra, may kakayahang kontrolin ang hangin at sumanib sa mga ulap. Ang ikatlo ay si Selene, may kakayahang pagalingin at pumatay gamit lamang ang kanyang tinig. At ang bunso, si Evie, ang pinakatanyag sa kanilang lahat, sapagkat kaya niyang pumasok sa isip ng sinuman, Diyos man o halimaw. Habang lumalaki ang 4 na sangre, lihim silang sinanay ng matandang diwata na si Lyra, ang tanging nakaligtas sa huling pag-atake ng kadiliman. Hindi tayo makikilala, hindi tayo ipagmamayabang, laging paalala ni Lyra. Sapagkat ang ating kapangyarihan ay hindi para sa pag-aangkin ng trono, kundi para sa pagliligtas ng buong Encantadia. Ngunit sa pagdaan ng panahon, nabalitaan ni Medina ang pagkakaroon ng mga nilalang na itinuturing ng kanyang mga espiya bilang mga tagapagmana ng liwanag. Agad siyang nag-utos kay Mykina, ang kanyang tapat ngunit malupit na alagad, na hanapin at patayin ang mga ito bago pa man matutunan ang buong lakas nila. Tapusin mo sila bago pa sila maging banta, utos ni Medina habang pinagmamasdan ang kanyang kristal na bola ng kasamaan. Walang kamalay-malay si Mykina na isa sa mga sangre, ay ang kanyang sariling anak na iniwan sa bundok ng siya ay ipinatapon ng mga diwata maraming taon na ang nakalilipas. Nagsimula ang pag-atake. Isang gabi, habang nagsasanay si Denvik sa ilog ng mga multo, bigla na lamang siyang inatake ng 3 nilalang na may pakpak at mga kuko na parang punyal. Muntik na siyang mapatay kung hindi agad dumating sina Althea at Zephyra, na gumamit ng pinag-isang kapangyarihan upang lumikha ng isang buhawi ng apoy na tumupok sa mga halimaw. Hindi na tayo ligtas, wika ni Selene. Kailangan nating harapin si Medina ngayon pa lang. Hindi na tayo maaaring magtago. Habang lumalapit sa katotohanan, unti-unting lumalabas ang madilim na lihim ng mga bagong sangre. Ang kanilang ama ay hindi isang tagapagligtas, kundi ang pinuno ng mga anino, si Dakar, na dating kinatakutan sa buong Encantadia bago siya sinelyuhan sa kailaliman ng bundok Arkan. At ngayon, ang selyo ay nanganganib ng mabasag. Sa huling bahagi ng episode, habang tahimik na namamahinga ang mga diwata sa paligid ng liwanag na bato, bigla itong nagliyab sa itim na apoy. Lumabas mula sa apoy ang isang mahiwagang figura, matangkad, balot sa balabal, at may mga matang tila apoy ng impyerno. Isa-isa niyang tinawag ang mga pangalan ng bagong sangre. Althea, Zephyra, Selene. Handa na ba kayo sa inyong kapalaran? Dahil ako ang inyong ama at kayo ang susi sa pagbagsak ng Encantadia. Unti-unti nang lumalabas ang kapangyarihan nito ni Terra. At wala ngang kamalay-malay itong si Mykina na isisilang na nga dito ang mga bagong sangre at ito na nga ang kanyang mga makakalaban. Ay ito nga mga sangre ang makakatapat nga sa kapangyarihan nito nga ni Ina. Kaya nga ito ngayon si Tina ay pinagpapatuloy na dito ang kanyang pagpapalakas, dahil pinaghahandaan na niya ang mga bagong sangre na isisilang na nga sa ngayon. Ngunit sa pinakaloob ng kabundukan ng Lireo, may isang matandang engkantada na muling nagising, si Arkarna, ang dating tagapangalaga ng bato ng kalinangan. Siya ay pinagtaksilan noon at ikinulong sa ilalim ng lupa gamit ang tatak ng kadiliman. Ngayon, dahil sa patuloy na pagbangon ng enerhiya ni Terra, ay nabasag na ang sinaunang sumpa, at muling nanumbalik si Arkarna, ngunit hindi na siya ang dating tagapangalaga.
Ngayon, siya ay tagapaghatid na ng wasak at panaghoy, dala ng kanyang paghihiganti sa Lireo at sa buong Encantadia. Habang nagsasanay sina Tina at Mikina, bigla silang sinalakay ng isang mahiwagang nilalang na walang mukha, isang anino ng kadiliman. Matindi ang kanilang laban, ngunit nang akmang mapapatay na si Tina, may isang liwanag na dumating, isang batang babae na may maputing buhok at bughaw na mata, si Leora, ang panganay sa mga bagong sangre. Si Leora ay may kapangyarihang hindi pa nalalaman maging ng mga diwata. Sa bawat sigaw niya ay yayanig ang paligid, at sa bawat galaw niya ay tila binabaluktot ang oras. Ngunit siya rin ay binalot ng propesiya, sa dugo ng diwata, magmumula ang lilim. Sa pag-ibig, siya'y maglalagablab. Sa pagtataksil, siya'y magiging halimaw. Sa kabilang panig naman, si Terra ay dumidilim na ang kalooban. Unti-unti siyang nilalamon ng kapangyarihan ng batik ng sumpa, isang itim na marka na dumikit sa kanyang balat mula sa hindi niya maipaliwanag na panaginip. Tuwing hating gabi, nakakarinig siya ng mga tinig ng patay na sangre na pinaslang niya noon upang umangat sa trono ng kapangyarihan. Habang lumalakas si Terra, may isang rebelde sa kanyang kampo, si Zereth, isang mandirigmang isinumpa ang kanyang pangalan sa Lireo. Ngunit may lihim siya ang tunay na ama ni Leora, bunga ng isang gabi ng kasalanan sa pagitan nila ni Mikina. Kapag nalaman ito ni Terra, tiyak na isang madugong paghihiganti ang magaganap. Samantala, sa kaharian ng Hathoria, ay isang kakaibang kababalaghan ang nagaganap. Ang mga mandirigmang dating nasusunog lamang sa kapangyarihan ng apoy ay tila hindi na tinatablan. Ayon sa espiya, may isang bagong pinuno roon, isang nilalang na hindi tao, hindi engkanto, kundi isang halimaw na isinilang sa puso ng bulkan, si Cramon, ang anak ni Hagoran sa isang diwata ng kadiliman. Siya ang planong magwasak sa lahat ng reyno at pag-isahin sa ilalim ng madugong watawat ng kadiliman. Isang matinding labanan ang sumiklab sa ilog ng Etheara, kung saan nagtapat si Terra at si Leora sa unang pagkakataon. Ngunit habang naglalaban sila, sumingit ang anino ni Arkarna at binasag ang sagradong bato ng panimbang ng 4 na elemento. Nayanig ang buong mundo ng Encantadia. Nagsimulang magdilim ang araw at ang mga bundok ay pumutok. Ang dagat ay naging dugo. Sa gitna ng kaguluhan, isang mensahero mula sa hinaharap ang lumitaw, isang lalaking may mga pakpak na bakal, si Elyon, ang huling tagapagmana ng Lireo mula sa 300 taon sa hinaharap. Ayon sa kanya, kung hindi mapipigilan ang pagbangon ni Arkarna at ang pagbagsak ng mga reyno, magiging isang disyerto ng patay na kaluluwa ang Encantadia. Ngunit ang tanong, kanino mo ipagkakatiwala ang iyong buhay? Kay Leora na hindi patiyak ang puso. Kay Mikina na pinanghahawakan ang mga lihim ng nakaraan? O kay Terra na patuloy na nilalamon ng kadiliman? Sa susunod na mga yugto, mabubunyag na ang lihim ni Tina, na siya ay anak ni Arkarna. At hindi lamang siya isang sangre. Isa siyang daluyan ng kadiliman at liwanag, ang pinakadelikadong nilalang na isisilang sa buong kasaysayan ng Encantadia. Sa gitna ng pag-aaklas, pagtataksil at digmaan, isang tanong ang mananatili. Sino ang tunay na tagapagligtas at sino ang magiging halimaw? Unti-unti nang lumalabas ang kapangyarihan nito ni Terra. Kaya nga si Terra ay naninibago pa rin sa kakaibang lakas na bumabalot sa kanyang katawan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanyang koneksyon sa isang mundong noon ay akala niya ikatang isip lang, ang mundo ng Encantadia. Hindi niya batid na sa kanyang dugo ay dumadaloy ang lahi ng mga sangre. Kaya't kahit hindi pa niya ganap na naunawaan ang kanyang pinagmulan, ang kanyang katawan ay kusang natututo sa sining ng pakikipaglaban. Sa tuwing siya'y nagagalit, may apoy na sumisilakbo sa kanyang mga palad. Sa tuwing siya'y natatakot, ang hangin ay lumilikha ng proteksyon sa kanyang paligid. Ngunit sa likod ng kapangyarihang ito ay ang lumalalim na banta ng kadiliman. Sa Encantadia, unti-unti nang bumabalot ang takot sa mga nilalang ng liwanag. Si Mikina, ang nag-aambisyong itanghal ang sarili bilang reyna ng buong daigdig, ay patuloy sa kanyang pananakop. Ginamit niya ang itim na salamangka upang buhayin muli ang sinaunang halimaw na tinatawag na silab, isang dambuhalang nilalang na kayang lumamon ng buong nayon sa isang iglap. Samantala, sa kabilang dako ng mundo ng mga tao, isang matandang babaeng misteryosa ang biglang lumapit kay Terra. Ikaw ang pag-asa ng mundo, ngunit hindi ka pa handa. Bulong nito habang nilalatagan siya ng mga panaginip sa kanyang isipan tuwing gabi, panaginip ng digmaan, ng pagkawasak, at ng isang sanggol na umiiyak sa gitna ng apoy.
Sino ang sanggol? Bakit ito palaging nagpapakita sa kanyang panaginip? Hindi alam ni Tera na ang sanggol sa kanyang panaginip ay si Elan, ang nawawalang anak ng dating reyna ng Lireo, isang sanggol na pinaniniwala ang patay na. Ngunit ang totoo'y siya ay nabuhay at itinago ng mga rebelde upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan. Habang patuloy ang pagsasanay ni Tera, may isang anino sa kanyang paligid na patuloy siyang binabantayan, si Lazaro, isang mandirigmang dating tapat sa Lireo, ngunit ngayon ay lumipat ng panig kay Mikina kapalit ng kapangyarihan. Ngunit ang tunay niyang layunin, kunin si Tera at dalhin sa trono ng kadiliman. Isang gabi, habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng buwan, bigla siyang inatake ng mga anino, mga mandirigmang isinumpa at ginawang alipin ng kadiliman. Muntik nang masawi si Tera, ngunit isang batang lalaki ang biglang sumaklolo, si Kiro, isang batang may kakayahang basahin ang alaala ng lupa. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong sumama sa akin, wika ni Kiro, at mula nooy nagsimula ang kanilang paglalakbay patungo sa Yunila, ang sagradong lugar kung saan nagmumula ang kapangyarihan ng 4 na elemento. Dito ibinunyag kay Tera ang kanyang tunay na pinagmulan, anak siya ng isang sangre at ng isang dakilang mandirigma ng lupa. Siya ang tinatawag na anak ng liwanag at lupa, ang tanging makakapigil kay Mikina at sa pagbangon ni Silab. Ngunit ang mas nakakagulat, si Mikina pala ay dating sangre rin. Tinanggalan lang siya ng karapatan at kapangyarihan matapos niyang pagtangkaang patayin ang kanyang sariling ina, ang reyna ng mga sangre. Samantala, sa Encantadia, nabasag ang selyo ng sinaunang kulungan ng mga itim na espiritu, at ngayon ay pinalilibutan na ng mga nilalang ng dilim ang bawat dako ng mundo. Unti-unting nabubura ang liwanag ng araw. Tumitigil sa pag-awit ang mga ibon. Nalalagas ang mga puno sa isang iglap. Kailangang magmadali si Tera. Sa huling bahagi ng kanyang pagsasanay, inatasan siya ng tagapag-alaga ng Yunila na sumubok sa 4 na pagsubok ng sangre, apoy ng katapangan, tubig ng katotohanan, hangin ng katarungan, at lupa ng sakripisyo. Sa bawat pagsubok, isinusuga ni Tera ang kanyang buhay. Isang pagkakamali lang, maaari siyang mamatay. Ngunit matagumpay niyang nalampasan ang lahat, at mula rito ay lumitaw ang kanyang tunay na anyo, isang mandirigmang may puting apoy sa kanyang mga kamay, asul na mata, at balabal na hinabi mula sa ulap. Sa wakas, handa na siyang harapin si Mikina. Ngunit sa muling pagtapak ni Tera sa Encantadia, sinalubong siya ng isang mas matinding revelasyon. Si Lazaro pala ay kanyang ama, isang katotohanang itinago sa kanya ng kanyang ina upang siya'y maprotektahan. Ikaw ay bunga ng isang pag-ibig na ipinagbabawal, bulong ni Lazaro bago siya biglang pinana ni Mikina sa likuran. Bumagsak si Lazaro sa lupa. At sa gitna ng dilim, ang sigaw ni Tera ay umalinggaw, isang sigaw ng galit, ng sakit, at ng paghihiganti. Nagliyab ang buong kalangitan. Magsisimula na ang huling digmaan. Abangan ang susunod na kabanata. Ito lang sa sangre.